So for today's video vlog nga mga kalpa, no, ayan, meron nga pala tayong in order sa Shopee na RCB na Breakmaster dual tank. So bale S1 forge po ito mga kalpa, dual tank. So hindi ko nababanggitin yung presyo. So i-click nyo na lang yung link dyan sa baba sa Shopee. So makikita nyo na po dyan mga kalpa, no. So pakita mo yung motor natin. Ito po yung motor natin na binibuild natin, Honda TMX 155 Malaysian build. Yo, ayan, mag-unboxing na tayo. So pro category pala tayo. At kung gusto ninyong bumili, ulitin ko, iwan ko yung link dyan. At kung bago pa lang kayo sa aking munting channel, ay huwag nyo sana kakalimutan na i-click yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ng mga ganitong klaseng video unboxing, installation, tsaka quick review, ay lagi po kayong ma-notify at lagi kayong updated. At simulan na natin. So dito nga mga kalpa, magsisimula na tayong mag-unboxing, no. Balot na balot yung bubble wrap niya. Solid. So paalala ko mga kalpa, wala pong peking RCB. Ayan. Kung may peke man, malata nyo na kagad na peke yon. So medyo may kamahalan din po ang RCB. Tsaka made in Malaysia po talaga siya. Yun, oh, dalawang box, oh. Busolved na naman ang motor natin. Ayan. Mababasa ninyo, RCB S1FL Master Brake Pump. Ayan. S1 forge siya. Solid, oh. Buksan na natin mga kalpa. So red na red. So dito sa side meron siyang QR code. Ayan. So dito may nakalagay RCB Forge Master Brake Pump. So 14mm siya, kulay black. Ayan. Uy, solid, oh. Ang gwapo. So unang bubungad, keychain, tsaka yung sticker, and then yung manual. So silica gel, pampatanggal ng anghit. Tapos ito yung tank. Ayan, napakaganda, oh. So ito kulay dark gray siya, na smoke. So ito papalitan din natin ito ng GR5. Hintayin nyo lang. Tapos ito yung banjo bolt. Meron na rin siyang kasamang tanso na spacer, dalawa. Tapos huli na natin yung Breakmaster natin. Ito yung bracket nya. Tapos ito yung sa side mirror. Ayan, kulay black. May nakalagay na logo ng RCB. Ganda. And then ayan, kunin na natin yung Breakmaster. So bali ito siya mga kalpa. Napakagwapo. Solid, oh. Ang ganda. Oh, solid. So bali meron na rin palang kasamang switch to. Binigyan na rin tayo ng freebies. So ito yung brake light switch. So dito siya mga kalpa. So kapag pinipihit natin to, doon po siya gagana, no. So wala na siyang sinusuksok na wire dito, yung sa socket niya. Ayan, so ito yung itsura niya. Napakagwapong mga kalpa, oh. Tapos ito. So pwede nyo yata siyang palitan dito, no. Ayan, parang extension yata to. Tignan na lang natin yan. So the rest, wala na po. Ito lang yung laman ng box. So syempre, dito sa kabila, ganyan din po yung laman nito mga kalpa, no. So hindi ko na ipapakita. Parehong pareho lang din yan. So bali, ito yung dating Breakmaster na nakakabit sa atin. RCB E3 pala to. So hindi tayo makontento, kaya magpapalit ulit tayo mga kalpa, no. So pakita lang natin para may idea kayo, no. Ayan. Grabe, ang gwapo. Solid. Talagang litaw na litaw niyan yung baso. Solid mga kalpa. Ayan, nanginginig tayo sa sobrang excitement. Ayan, pakita natin dito.
Grabe naman yan mga kalpa, oh. Solid. Talagang hindi ka makakatulog dito. So ngayon tatanggalin muna natin ito mga kalpa, no? Tapos install na rin natin. Kung di ko kayang install to, magpapatulong tayo para maganda yung pagkaka vlog natin. So dito nga mga kalpa, natanggalan natin yung brake master natin na E3, no? So ngayon ikakabit na natin itong S1 Forge. Tara. Isa naman. Dito, bigyan mo ako. Tumitilapon. Hindi mo niya na-play. Oh. Hindi na play niya yan. Ayan, oh. Matibay. Hindi mo nagagasgasan. Kaya dito. Kung mahal na-play nga na. Kiki, hawakan mo to. Lumipad. Mababa yung pan natin flashlight, eh. Pero ganyan mo. Lumipad. Tanga, nakaporma. Dito, lisod mo dito. Yan, ang pogi, oh. Naka CNC bolts pa. Next month, GR5 bolts na to. Aking titanium na to next month. Sug mo. Solid. So yun, kabit na natin yung tank. Pag ganyan siya, oh. Yan, kahit di na natin i-flat screw. Ay, matigas din, ah. Matigas din. Saksak muna natin to. So dito sa ilalim mga kalpa, tanggalin na natin itong kulay dilaw, yung takip ng sa hose nya, no? Ayan. Tapos ang gagawin nyo dito, ayan, kailangan pag ganito siya. So ito yung brake hose natin. Dito mo, pakita mo dyan. Ito yung brake hose natin, kabilaan yan, pag ganyan, no? Tapos ito sa ilalim tong brake light switch. Ayan, pag ganyan dapat siya mga kalpa. Tapos isasaksak na natin dito sa ilalim. Pakita mo tong sa ilalim, ito. Hindi ganyan, mahilo sila. Ayan, pag ganyan. Ayan mga kalpa, higpitan na natin. So ganyan dapat siya. Kuhanin nyo na lang yung tamang pwesto. Ayan, ganito siya mga kalpa. Ito naman yung sa clutch natin, para nagana yung neutral nya. Tapos ayan, nakapaloob siya dyan. So ito, original din ng RCB to. So ipapasok na lang yun dito. So ito pala mga kalpa, brake hose adapter pala to. Check na lang natin kung kakailanganin natin to mamaya. So sinearch ko siya sa Shopee. Mahal din pala yung ganito. So itabi nyo yung ganito ninyo, ha. Nasa 300 pesos po ang isa nito. So kapag dalawa, 600 yan mga kalpa. Huwag nyo pong iwawala to. So baka magamit pa natin siya mga kalpa pag nagpalit tayo ng mga fittings. So itong bracket niya mga kalpa, bale dito siya sa may side mirror natin. So hindi na kasi tayo maglalagay ng side mirror. So ito, papalitan na rin natin ng CNC to. Ayan, tanggalin na natin tong bolts dito mga kalpa. Tago na lang natin yung mga pinagpalitan. So ganyan siya, tapos ayan, pag ganyan siya, nakakonekta siya rito. Dali mo konti.
So dito mga kalpa, ganito yung tamang pagkabit ng tank, no, pati yung hose niya tsaka yung bracket. So gamit na lang kayo ng plies para ma-adjust nyo yung brake hose clamp dito. Ayan, para mag-lock na po siya dito. Tapos pag naayos nyo na yung fittings, pwede nyo na pong higpitan yung mga bolts dito mga kalpa para maayos na siya, no. Ayan, higpitan na natin. Oops, baliktad. Ayan, okay na. Tapos ito na lang higpitan natin mga kalpa. So gwapo. Pag naigpitan natin, ganyan siya. So dito nga mga kalpa, nahihirapan ako dito sa may kuha natin, brake master natin dito sa harap, no, sa right side. So ito, nagamit na natin yung brake adapter natin, yung brake light switch. So ito siya, ganito siya, oh. And ito kasi mahaba tong nabili nating hose kasi nag-lowered nga tayo dito, pero papalitan ulit natin yan. So bali ganito yung magiging itsura niya. Ito yung brake master natin, tapos lalagyan nyo ng tanso, tapos yung adapter, and then tanso ulit. Ito yung brake light switch, tapos ito naman yung brake hose natin, nilagyan din natin ng washer na tanso. Tapos yan, bawat yan may pagitan, no. And then ito na yung banjo bolt mga kaalpa. Ayan. So kung makikita ninyo, ganyan siya. Ayan, higpitan na natin. So ilalagay ko na lang din yung isa para partner sila, tsaka malinis tignan, para hindi ganong nasasakal. Ayan, hanapan na lang natin ng magandang posisyon mga kalpa para hindi sagabal. So ganyan na lang siguro para maayos siya, no, para maganda rin yung tindigan niya. Ayusin na lang din natin yung sa kabila. So dito sa clutch natin, hydraulic din kasi, kaya dual yan. Ilalagay na lang din natin itong adapter para malinis tignan tsaka hindi sayang. So kakailanganin nyo lang din ng 4 na copper washer. Pag ilalagay natin itong brake light switch, tapos yung tanso na washer, and then ito yung butas mga kalpa. Huwag nyong i-re-thread dito, so ganyan lang siya. Tapos lagay nyo ulit yung tanso. Ngayon ito yung i-thread nyo dito sa ilalim. Pakita mo yung sa ilalim. Ayan, pag ganyan siya mga kalpa. Tapos iikot nyo na lang siya dito. Ayan, ganyan po siya mga kalpa. Ang purpose nito para hindi masakal yung brake hose natin, tsaka hindi masira yung dito banda. Ngayon, gagayain lang din siguro natin yung dito sa harap. Pag ganun lang din siguro, no. Pero depende sa fittings. Isin lang natin para maganda. So dito nga mga kaalpa, naayos na natin yung fittings, no. So hindi ko na napakita. So gamitin nyo na lang yung extension dito, yung sinasabi ko sa inyo. And bali ganyan siya mga kaalpa para malinis tignan. So ito siya, inayos ko na lang din siya para pareho siya dito. So pag nakasakay tayo mga kaalpa, ganito yung itsura niya. Napakalambot. So hindi pa natin siya na-bleed. So ihuli ko na lang din siguro yung wirings nito. So susundan na lang natin yung nakakabit nung nakaraan. So madali lang naman yan mga kaalpa, baka hindi ko na ipakita. Tapos ito idudugtong na lang din siguro natin dito. So hanapin ko na lang yung wirings nito.
dito, naigpitan na rin natin dito mga ka-alpha. So pinalitan na lahat natin ng CNC bolts yan. So next month siguro papalitan natin ng GR5 bolts na titanium. And hindi pa natin siya actually naayos. Medyo kulang-kulang pa, no. So ito, igpitan na rin natin ito. So dito nga mga ka-alpha, gagamit tayo ng DOT3 na brake fluid. So sure brake yung gamit natin. So nasa 50 pesos lang ito mga ka-alpha. Ayan. So iwan ko na lang din yung link dyan sa baba mga ka-alpha, no. Ayan, magbibilid na tayo. Ayan. So dito muna para bumaba na siya. So mag-ready na lang din pala kayo ng tubig. Tapos itong sa kabila. Yun. So na, may lumabas na dito sa bleeder natin. Oops. So punasan lang din natin ng tubig yan mga ka-alpha. Kasi pag di nyo pinunasan, mabubura yung pintura ng mga parts ng motor ninyo. Masyadong matapang ito. Mamaya papaliguan natin to. So dito nga mga ka-alpha, pag nahirapan kayong mag-bleed, lagi nyo lang pong papaluwagan yung bleeder dito. Tapos ipump nyo lang ng ipump. Tapos pagka may lumabas na brake fluid dyan, isarado nyo na, no. So pagka pinump nyo ulit, okay lang yan. Siguro mga 2 minutes na pag-pump, buksan nyo naman yung bleeder dito sa baba. So pagka binuksan nyo yan at may tumutulo, ipump lang ninyo. Ayan, tutulo po yung brake fluid dyan. So maubos siya. Kaya magre-refill kayo dito. And then isarado nyo kagad. Tapos kaya may timba tayo dito na may tubig. Ang gagawin natin dito, bubusan natin yung kwan dito mga ka-alpha. Ayan, para hindi po masira yung pintura. Ayan. So dito mga ka-alpha, nakabit na natin yung RCB S1 Forge na brake master natin. So left and right yan mga ka-alpha. And working na siya. So pakita natin yung sa hydraulic clutch. Pakita mo rito. Ayan, gumagana na siya, oh. Get, tutok mo. Ayan mga ka-alpha, gumagana na siya. Tapos itong sa front naman natin, sa disc brake. So gumagana na rin yan mga ka-alpha. So makita nyo naman yung sa pag pihit natin, no. Solid na solid talaga. So yan, kapag gusto ninyong bumili, iwan ko yung link dyan sa baba mga ka-alpha, no, sa pin comment tsaka dyan sa description box, para pagka click nyo yan ay rekta Shopee na kayo. So yan mga ka-alpha, ito na yung itsura nya, yung tindigan nya, no. Ayan, napakaangas. So yun mga ka-alpha, dito na nga magtatapos yung video vlog natin sa pag-install ng RCB S1 Forge na brake master. So kung gusto nyo bumili, ulitin ko, iwan ko yung link dyan sa baba, no. At dito na nga magtatapos yung video vlog unboxing, installation, and quick review natin. At dito natin siya kinabit sa Honda TMX 155 na Malaysian build natin. So stay tuned lang para lagi kayong updated sa mga piyesang kinakabit natin dito sa alaga natin, no. At huwag nyo sana nakakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching.